Okay, nasa ano na natin, no? Nasa linya na po natin si Randy po ng OCD. Siya po ang office sa puntong ito, si Office of Civil Defense, Calabarzon spokesperson, Randy De La Paz, para bigyan po tayo ng update tungkol nga po sa hagupit ng Bagyong Aghon. Magandang umaga po, Sir Randy, at welcome po dito po sa ASPN. Magandang umaga po, ma'am, and magandang umaga din po sa ating mga taga-tangkilik. Okay, Sir Randy. Ayan, sige na. Kayo na po magbigay po sa amin ng update. Ano na po ang kasalukuyan? Nasaan na po ngayon si Aghon at kamusta na po siya? Opo, with regards po, ma'am, no, sa present location ni Typhoon Aghon, base po sa ulat na ibinigay sa atin ng DOST Pag-asa, no? Yes, Go ahead sir. po, Go Sir ahead. Randy. Magandang umaga po muli. Go ahead po. I think we Sorry lost. po. Hello po. Opo. Oo. Sige po, Nawawala tuloy lang po. Opo, sabi, according po sa Tropical Cyclone Bulletin number 24 na inilabas po ng DOST Pag-asa, slightly intensifies po ang Typhoon Aghon over the Philippine Sea east of Aurora. Ito po ay base sa ulat nila as of 5 o'clock a.m. And currently po, may mga nakataas pa rin po tayo, no, tropical cyclone wind signal, particular na po dito po sa amin sa Calabarzon. May mga area pa rin po kami like areas po sa bahagi ng Quezon na under tropical cyclone wind signal number 1. Oo. Okay. Sir Randy, nagkaroon po ba ng preemptive evacuation sa anumang lugar sa Calabarzon? Opo, may mga ilang lugar po tayo, opo, na sagawa ng preemptive evacuation given nga po yung anticipated na hazard na maaaring dalhin nitong si Typhoon Aghon way back then. So, Sir Randy, no, clarify nyo lang, 8 or 9 landfalls ang ginawa ni Aghon at by Wednesday po, maasahan ho ba natin nagaganda na po ang panahon o tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan? Opo, if I'm not mistaken po, naka 9 na Nine. landfall po o Oo. lumabas palupaan Nine itong landfalls. si Typhoon Aghon until nag-intensify na po siya into typhoon, no? Opo. And as to the track po of the Typhoon Aghon, according naman po kay Pag-asa, no, it is expected po na by May 29, Wednesday. opo, based sa kanilang forecast by May 29 po, inaasahan natin na outside par na po itong si Bagyong Aghon. Oo. Sir Randy, kasi may nagpalabas po ng direktiba ang Department of Education tungkol po sa paggamit ng mga paaralan for as evacuation centers. Dito po sa, ano po ang ginagawa po sa Calabarzon para makatalima po sa direktiba na yan? Kasi parang maximum of 15 days. Tayo po ay pumasok na sa ating, I'm sure magdedeklara na po. Nasa neutral stage po tayo, pero paparating na po ang La Nina at inaasahan na po natin ang sunod-sunod na sama ng panahon para makatalima po sa direktiba ng DepEd. Ano po ang ginagawa as far as setting up evacuation centers in lieu of the schools? Opo. First thing po, ma'am, actually, ina-encourage po natin ang ating mga local government units given po the availability of their respective disaster risk reduction and management fund to invest, if kaya, no, to invest in the construction po of evacuation center so that meron po tayong intended facility to cater the evacuees. Aside from that po, again, we understand naman po may mga concern rin tayo regarding constraints sa budget. We encourage our local government units to forge, like for example, mag-forge tayo, no, ng mga memorandum of understanding agreement dun sa mga private sector that has the resources or facility that can be utilized as evacuation center. Kasi tama po kayo, we have this department order, ang Department of Education regarding number of days that we can use schools as evacuation center considering nga po the continuity of learning that they need to ensure. Okay. So Sir Randy, in terms of damages, no, meron na ho ba kayong initial report kung magkano pong napinsala dahil po kay Aghon? Ma'am, with regards po sa cause of damage,
continued po na nagmamonitor ang ating RDRIMC Emergency Operations Center at kumakalap po ng informasyon as to the cause of damage incurred given the effects of Typhoon Aghon. So wala pa po tayong datos as of the moment. Okay. Sir Randy, alam naman natin ang hinahagupit talaga itong ating eastern border, no? Dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Talagang yan ang hinahagupit, lalo na po ang Quezon ang lagi nating nababalitaan. Ano po? So, yung mga paghahanda po as far as let's say yung istruktura po nung para hindi bumagsak yung mga poste ng kuryente, meron po bang pinapatupad na mga kumbaga reinforced dahil structures diyan because nga sila lagi sila talagang binabayo lagi ng bagyo, hindi po ba? Tama po ba ako itong ating eastern border bandang Quezon? Opo, most of the time nga po, opo, kasi kapag ganito, kagaya ni Aghon, yung track ng bagyo talaga naapektuhan po itong probinsya ng Quezon. That's why, sa bahagi po namin sa Office of Civil Defense Calabarzon, kasama po ang iba't ibang ahensya ng RDRIMC, we put premium po talaga sa pag-ensure ng mga prevention and mitigation measures. You are referring po sa mga poste, no? So, Yes po. we ensure na may mga prevention and mitigation measures tayo, particularly yung mga structural measures para maiwasan, mabawasan, ma-avoid itong mga ganitong klase ng epekto ng bagyo. Aside from that engineering measures po, we are also empowering, strengthening sa ating mga LGUs yung aspeto ng disaster preparedness so that whatever disaster that may come along, alam po ng ating mga LGU, they are well guided with what to do before, during, and after a disaster. So yun po yung mga hakbang na ginagawa natin in order to minimize this kind of effect brought by different hazards. Oo. Sir Randy, susundutan ko na rin yan. Yun na, you're talking about building kumbaga yung infrastructure, no? Pero government side ho ba, marami po rin natin nabalitaan. Just most recently, yung nangyari po sa Davao, yung landslide na patuloy po yung pag-uulan. It's a no-build zone and yet nakakapagpatayo ng mga bahay po doon. Wala ho bang rin ho dyan? Parang hindi ba ho tayo ulit magkakaroon ng inventory na lahat po dapat ng mga no-build zone ay talagang hindi po tinatayuan ng mga bahay? Opo, ma'am, very timely yung sagot ninyo, no? Kasi given the initiative of our central office of the Office of Civil Defense and the NDRMC, ito po ni-request na sa amin, sa mga regional offices ng OCD to come up with the list of all these no-build zone sites sa iba't ibang rehiyon sa bansa. So we comply po with that memorandum na nilabas po ng aming OCD Central Office, and what I'm trying to say is ito po ay binibigyan pansin din po natin, yung reinforcement ng no-build zone. Okay. Sige. Ngayon, I'm sure, hindi ko alam, Sir Randy, kung gano'n na kayo katagal with OCD. Hindi, kung malaman ko lang, kung napapansin nyo, especially with climate change, nagiging talagang extreme na itong, kumbaga, kung merong El Nino, kung mainit, sobrang init, pero pag ito nga yung papasok na ang panahon ng bagyo, talagang inaasahan natin na mas malala pa yung mga hahagupit po sa atin, na kayo, yan po ba isang obserbasyon ninyo na talagang yung climate change ay may apekto din sa inyong pagtugon dito sa mga ganitong mga climate-related po na mga sakuna? Opo, tama po kayo sa inyong observation. Sabi nga po namin, climate change is real. And itong mga ganitong manifestation po na nagkakaroon tayo ng mga extreme weather, talagang ito po ay indikasyon na climate change is really happening, and we need to look into this aspect sa kabuuan po ng disaster risk reduction and management. Kamustahin lang namin, Sir Randy, yung mga coastal communities dito po sa sa rehiyon ng Calabarzon. Kung mas ibayo po bang paghahanda ang ginagawa sa mga coastal communities na yan. Yung pong ang laging nababalita, mamaya makakausap namin ng Mayor ng Manila na si Hani Lacuna. Alam niyo naman may coastal community din sa lungsod nila. Yung lagi yung specter po ng rising sea level at kung paano din po natutugunan ng inyong tanggapan yon. Opo, ma'am, as to the concern po sa ating mga coastal communities,
Actually po, sa ating mga local government units, we are very particular po kasi talaga with regards to risk assessment. So, itong mga LGUs po natin, yung mga sinasagawa po sila na climate and disaster risk assessment in order to comprehensively assess the possible impact nitong climate change po na ating nararanasan. And again, as far as ensuring naman po yung kapakanan ng ating coastal communities in times of disaster, patuloy po tayo na nagbibigay ng antabay. Pagaya na lang po pag may sama ng panahon, we ensure na naipapaabot po sa kanila yung mga advisory coming from the OST Pag-asa, like yung mga nilalabas nila na gale warning, in order to caution them na bawal po yung mga paglalayag sa ating mga tabing dagat given the impending weather disturbance. Okay. Wala pa pong Sir Randy, wala pa pong lahat po nadadaanan, wala pa pong mga Saradong- nawalan ng power. So, utilities up and running pa po at wala pa pong kumbaga may obstruction na hindi accessible na mga lugar. Po, ma'am, dito po sa amin sa Calabarzon, again, ang naiulat po sa Our Dreams DEOC, meron po tayong naitala na almost 41 areas na naka-experience po ng power interruption. Even though may mga ilan po dito, based on the update kaninang umaga, na ibalik na po yung power supply, but some other parts, nakakaranas pa rin po ng power interruption. As of the status naman po sa ating network connection, based on our reporting, all network connections in the region somehow stable pa naman po. And all areas accessible pa po. As to the roads and bridges po natin, ma'am, meron po tayong 15 roads na naapektuhan, like may mga falling trees po, may mga fallen posts, and at present po, ongoing naman po yung mga ginagawang clearing operations ng ating mga local disaster risk reduction and management council. Alright. Sir Randy, maraming salamat po Thank sa you very inyong much, serbisyo Sir sa Randy. bayan at sa lahat po ng taga-OCD Office of Civil Defense. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ingat po tayo.